Good afternoon everyone, and Sir Norberto Paranga Jr. My name is Janmer M. Gomez of BSP HRKD for Professor Norberto Paranga Jr. This is an introduction. In this presentation, we will explore the significant labor related in the Philippines, focusing on Olalia contribution as the major labor event that impacted workers. Right understanding this issue serves as recognize the importance of labor movements and their role shaping policies their project for workers today. Alam naman natin na maraming mga Pilipino ang nagbuwis ng kanilang buhay para mapaglaban lang ang kanilang karapatan ng mga manggagawa natin Pilipino para sa kanilang karapatan. Dahil sa pananakop ng mga iba't ibang dayon, naabuso tayo ng karapatan natin bilang mga manggagawa at hindi nasasahuran ng maayos, kaya nagalsa at naipagbaka ang ating mga manggagawa natin Pilipino tulad ni Rolando Olalia. Si Rolando Olalia ay pinuno ng Kilusang Mayo 1 KMU. Pinangunahan niya ang isa sa pinakamalakas na labor federation sa Pilipinas na naglalayong mapabuti ang kalagayan ng mga manggagawa, tagapagtanggol ng karapatan ng manggagawa, aktibong lumaban para sa mga mataas na sahod, mas maayos na kondisyon sa trabaho at proteksyon laban sa pang-aabuso ng mga employer. Nagsulong ng makabayang paggawa, nanindigan siya laban sa mga anti-manggagawang patakaran ng gobyerno at malalaking negosyo na madalas nagresulta sa pagsupil sa mga union. Nagtaguyod ng pagkakaisa ng manggagawa at iba pang sektor. Nakipag-alyansa siya sa iba't ibang sektor ng lipunan upang isulong ang tunay na demokrasya at katarungan sa bansa. Ang mga sugarcane workers ay nagsagawa ng protesta upang ipaglaban ang mas mataas na sahod, benepisyo at mas makatarungang kondisyon sa paggawa. Kailan at paano ito nangyari? Noong Nobyembre 13, 1986, si Olalia at ang kanyang driver na si Leonor Alay ay dinukot ng kalaunan ay natagpo ang patay sa Antipolo, Rizal. Nakitaan ng torture at brutal na pagpatay ang kanilang mga katawan ng malinaw na indikasyon ng politically motivated association. Sino ang itinuturong may kagagawan? Pinaniniwala ang pagpaslang kay Olalia ay bahagi ng isang mas malawak na pagsasabuatan ng mga grupong militar at ang komunistang pwersa noong panahong iyon. Matagal bago na pangalanan ang mga salarin, ngunit lumabas ang investigasyon na posibleng may kinalaman dito ang ilang tauhan ng revolusyonaryong alyansang makabansa, isang rebelding ng pangkat loob ng militar. Legacy, inspirasyon sa kilasong paggawa. Matapos ang kanyang pagkamatay, mas tumindi ang panawagan para sa katarungan at mas naging matatag ang mga union sa kanilang laban. Pagtulak ng ustisya, ang kaso ng kanyang pagpaslang ay patuloy na ginugunita bilang isang simbolo ng kawalang katarungan na dinanas ng maraming labor leaders. Pagtuloy ng advokasya, ang kanyang laban para sa sahod, benepisyo at karapatan ng manggagawa ay nagbigay daan na mas maraming batas at pusya naglalayong protektaan ang mga manggagawa. Conclusion: si Rolando Olalia ay hindi lamang isang leader unionista, kundi isang Martin na kilusang paggawa. Ang kanyang buhay at kamatayan ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa mga manggagawang Pilipino na lumaban para sa ustisya, patas na sahod at tunay na reforma sa paggawa. Bagamat siya ay tinanggal sa mundo sa pamamagitan ng karahasan, ang kanyang adhikain ay hindi nawala. Ito na natin yung buhay sa puso ng mga manggagawang Pilipino na patuloy na ipinaglaban ang kanilang karapatan para sa ating mga estudyante, at matutunan din natin lumaban sa ating pagtatrabaho para hindi tayo abusuin ng kung sinong matataas sa atin na yan ang gustong pahiwatig sa atin ni Rolando Olalia. Thank you po.